Yan mga tol, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Kakarating ko lang dito sa bahay ng aking mama mga tol. So pagkatapos kong inihatid yung dalawang bata na nailigtas ko, ay dumiretso na ako dito sa bahay ng aking mama. So yung bahay pala ng dalawang bata o yung tahanan nila ay madaanan lang pala yung lugar nila papunta dito sa tahanan ng aking mama. Pero mula doon sa kanila papunta dito sa lugar ng aking mama ay medyo may kalayuan talaga, dahil medyo malayo talaga itong lugar kung saan nakatira yung mama ko. So dito din ako ipinanganak at dito rin ako lumaki. Pinuntahan ko yung mama ko ito upang bisitahin yung kalagayan ng aking mama. Hindi ko na lang ginising. So actually mga tol, ay hindi pa talaga alam ng mama ko na nandito na ako. Kakarating ko lang. So pagdating ko dito, tulog pa yung mama ko. So, hindi ko na lang ginising muna. Mamaya ay pagkagigising na si mama, chat na matutuwa ito dahil nandito na ako. Nandito pa rin yung pamangkin ko dito. Siya muna ang pansamantalang nag-aalaga sa aking mama mga tol. Dito yung pamangkin ko. Yan yung mama ko, tulog na tulog pa. Hindi ko na lang gigisingin mga tol para kapag pahinga siya ng maayos. So, malapit na palang mabagsak itong bahay mga tol. So, buti na lang nandito yung pamangkin ko na lalaki. So, yung dito banda sa labas ay naano na talaga. Ayun, nabagsak talaga yun. Buti nandito yung ano ko, pamangkin ko na lalaki. Siya yung nag-aalaga dito. So, nais ko sanang gawa ng isang kwarto yung mama ko dito katabi sa bahay ng aking kapatid na babae. O problema ay wala pa akong sapat na pera para pagawa ng kwarto, dahil delikado kasi itong bahay na tinitirhan ng aking mama, kasi nandito siya sa ilalim. Unti-unti nang nababagsak ito. Almost 42 years na itong bahay na ito. Medyo delikado na talaga. Ito yung bahay ng aking kapatid. So, dito ako mag-extension, maglagay ng isang kwarto ng aking mama para mailipat ko siya, dahil itong bahay na to ay luma na talaga. 42 years old na itong bahay na ito, matanda na. Tapos nandito si mama sa ilalim. Kaya pumunta ako dito mga tol, dahil tinitingnan ko yung lugar na lilipatan ni mama na pwedeng pagawa ng kanyang kwarto, dahil delikado talaga yung tinitirhan niya. Ito yung bahay ng kapatid ko, ng babae. So, dito lang siya mag-extension, lagyan ng kwarto. May katabi naman dito sa kapitbahay. Nung mga nakaraang buwan, nung napakalakas na lindol, ay buti na lang nandito ako.
mong lupa, itong bahay ay akala ko babagsak talaga. Kaya ito yung pinag-alala ko sa mama ko. Hindi kasi siya pwede dito sa loob ng bahay ng aking ate kasi hindi siya makalabas kaagad dahil maliit yung pintuan. Tapos hindi sila makasya kasi maliit na yung bahay ng kapatid ko. Kaya pumunta talaga ako dito para mapagawan ko ng kahit mag-layout man lang. Sinukat ko muna kapag may sapat na pera na ako pang gawa ng kahit isang kwarto lang ay babalik ako dito na to. So binisita ko lang yung kalagayan ng aking mama sa ngayon. So update lang ako dito mga tol para may upload din naman ako sayang kasi yung araw kung wala akong upload. Baka lalong humihina yung natin, yung channel natin kapag hindi tayo makapag-upload. So, kahit isang video lang ay at least may upload tayo kaysa masiro yung araw natin. So inuulit ko mga tol, yung dalawang bata na nailigtas ko ay inihatid ko na sa kanila. Pero yung problema nga lang ay naawa talaga ako sa mga bata. Wala akong naibigay sa kanila dahil kulang talaga yung pang-allowance ko para ibigay sa kanila. So binigyan ko lang ng damit, yung mga damit ng anak ko ay binigay ko sa kanila. Tapos ako na yung gasto sa kanila pa uwi, pinapakain ko sila muna bago ako umalis. So nakabili lang ako ng 6 na kilo na bigas at ibinigay ko sa dalawang bata. So pagdating namin doon, yung kapatid niya lang na babae ang nandoon. Tapos wala naman silang tatay dahil iniwan daw sila ng kanilang tatay. So yung mama nila, so medyo matanda na rin yung mama nila. Marami para silang magkapatid. Kaso yung mama niya ayaw humarap sa camera. So mas maigi na rin yon. Minabuti ko na lang na hindi ko sila mabidyohan yung area nila para din naman sa kaligtasan nila. Dahil malapit lang pala sa kanila yung mga bata. Yung area na kung saan wala yung mga bata. Kaya hindi na ako nag-video doon sa lugar nila. So mahigit 2 oras siguro doon ako pahinga pansamantala doon sa lugar nila. After naman noon ay dumiretso din ako dito sa lugar ng aking mama. Laking tuwa ng kanyang ina na nakita niya uli yung dalawa niyang anak dahil mahigit na 7 buwan na pala nawawala yung mga bata. So nung nagkita na sila, nakipagpasalamat ng kanyang ina. So naawa din ako sa kalagayan ng buhay nila dahil katulad ko rin, mahirap din sila. Kaya kahit hindi ko man sinabi sa kanila kung ano yung plano ko, pero yung plano ko mga tol ay kapag magkaroon ako ng blessings ay ibabahagi ko rin sa kanila at babalikan ko sila yung lugar nila para mabigyan din naman ng kahit kunting tulong dahil sa ngayon ay wala pa talaga akong sapat na pang-allowance na maibigay sa kanila. So nagdala lang ako ng 6 na kilo ng bigas katulad ng sinasabi ko kanina, ay kahit kunting tulong ay naibigay ko sa ina ng 2 bata na kasama ko. So nung tiningnan ko yung kalagayan nila, kung mahirap man ako ay mas mahirap pala sa akin yung mga batang iyon. So naawa talaga ako. So buti naman ako dahil may hinihintay man akong sahod pagdating ng panahon. Kapag papala rin ako, magkaroon ako ng mga blessings, ay pupuntahan ko yung 2 bata para matulungan din naman. So sana ay
pagkalooban tayo ng blessing upang makatulong din tayo sa ibang nangangailangan. So, katulad ko rin, kahit mahirap yung buhay ay patuloy pa rin ako sa pakikipag laban kahit mahirap yung sitwasyon ng buhay natin. Pero sa awa ng Diyos ay patuloy pa rin tayo niyang pinagkalooban ng mga biyaya. So, kontento na ako kahit kung ano mang meron sa atin, at least na masaya yung buhay natin kahit mahirap lang tayo, no? Wala pa yung sakit. So, di bali na kung wala man tayong mga kayamanan sa material na bagay sa buhay na ito, ang importante ay hindi tayo nagkakasakit. So yun ang pinakaunang importante. So ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy nyo kung walang sawang pagsuporta sa akin. So salamat ng napakarami sa inyo at God bless po. Sa lahat po ng mga giliw nating tagapanood at taga-subaybay sa aking YouTube channel, maraming salamat sa inyo. Dahil sa pamamagitan po ng panonood ninyo sa aking videos ay laking tulong po yun upang magkaroon ako ng sahod pagdating ng araw na papalarin tayo. Uulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat. Naway wag sana kayo magsawang sumuporta sa akin. At sa lahat po ng aking mga kasama, thank you so much. Ano ba yun? Nagulat ako mga tol dahil may bata ba na dumaan sa tulay, yung kawayan na tulay ay muntik na malaglag. Pero hindi ko lang hinarap yung camera para di naman sa safety na. Hindi ako pwede magtagal dito mga tol dahil may lalakarin pa akong importante. So abangan nyo na lang yung mga videos ko na paparating ng mga videos ko na i-upload ko dahil may pupuntahan ako mga tol na may pupuntahan ako ng area na ako lang ang nakakaalam upang gawin yung nais ko mga tol. So para din naman yun sa sarili ko dahil kapag babalik na ako sa kagubatan ay marardagan ako ng kahit kaunting lakas sa pamamagitan ng ibibigay sa akin ng aking kakakilala. So, sana sa matanggap ko na yon ay pagbalik ko sa kagubatan ay matulungan ko pa yung mga taong nangangailangan. So yun, abangan nyo lang yun mga tol, yung pagbalik agad ko sa kagubatan. Dahil kapag nagkaroon talaga ako ng pagkakataon o time ay minamanage ko yung oras ko mga tol doon sa pamilya ko at dito naman sa mag-ina ko sa bahay ng aking kapatid. So, halos wala akong pahinga mga tol mula sa bundok hanggang sa pagbaba. So, minamanage ko talaga yung oras ko, hinahati ko talaga yung oras ko doon sa pamilya ko. So, hindi ko rin nalilimutan yung mama ko. So, pinupuntahan ko rin dito upang maalaman yung kanyang kalagayan. Ay mga ilang buwan na rin na nagtitiis yung aking ina sa paghihiga sa matigas na kama dahil siya po ay nagka-stroke at hanggang ngayon ay hindi pa rin gaano magaling, pero mas mabuti na ngayon dahil medyo may nakarecover siya ng kaunti. Hindi katulad ng dati ay nahihirapan talaga siya sa pagbangon. Hindi talaga siya makakatayo. Kung hindi mo siya aalayan, pag ibangon mo, hindi talaga siya makakabangon. So ngayon, medyo makaangat na yung kanang balikat niya. May galaw na niya yung kanang kamay niya. Pero yung problema dito sa kalahating katawan niya, sa kaliwang bahagi ay hindi pa talaga niya maigalaw. So yun ang problema ko sa mama ko ngayon. So sana ay gumaling na yung mama ko upang makapagpasyal din naman yung mama ko sa bahay namin at sa bahay ng aking mga kapatid. So yun ang gusto ni mama kapag gumaling na siya
ay bibisitahin niya lahat ng aking mga kapatid, no? So marami kaming mga magkakapatid mga tol, ito, pero kaso nga lang yung mga tirahan nila ay napakalayo talaga mga tol, no? So hiwa-hiwala yung mga tinitirhan namin kasi yung mga asawa nila ay nasa ibang lugar din nakatira, kaya yun, mga kapatid ko ay medyo malayo talaga. So ako man lang ang medyo malapit sa kanila dahil ilang oras lang na pagpunta ko dito ay makakarating ako, samantalang yung iba kong kapatid ay gugugol pa ng 3 araw o 4 na araw bago makarating dito sa lugar ng kinakalakihan naming lugar, no? Itong kapatid ko ay itong pamangkin ko na lalaki mga tol ay gusto na sanang bumalik sa trabaho, pero ang problema ay wala kasing umalalay dito sa aking ina, kaya nakisuyo ako na wag muna siya magtrabaho. Kapag may extra ako ay papadalahan ko lang sila dito para may magamit din naman yung pamangkin ko, no? So gusto niya sanang magtrabaho muli dahil may pangangailangan din siya sa kanyang sarili na hindi niya maibili kapag wala siyang trabaho. So ako muna yung nagpro-provide upang mai-provide niya yung pangangailangan. Ito yung pamangkin ko mga tol. Yan. Dati itong nagtatrabaho sa mall, isang anong tawag nun? Chicken. Isang checker. Akala ko model kasi pang model kasi yung ano. So, yun mga tol, ulitin ko. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa ating lahat.